Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel, no? So another tips and idea kung ano yung mga pwede mong i-hoard sa mga darating na update dito kay Nycros. Ito ay hula ko lang mga bossing, no? Pwedeng hindi ka mag-hoard, nasa sayo pa rin. Okay, unang-una syempre mag-base muna tayo doon sa kanilang roadmap or yung kanilang crow letter. So na-content ko na naman yan. So ngayon, 'di ba nilabas na yung August 20 August 26 yung kanilang Battlefield, which is failed. No, maayos pa yan sa September 2 based dun sa kanilang info sa site nila. Okay, so marami nag-ask sa akin paano daw makukuha yung bagong item. So dito yan guys, reward kasi siya. Kaya nga di tayo nakakapasok dito. Kung nakapasok tayo dyan, possible na nakapag-crop na tayo nung headpiece. So, paano siya kinakarap? Po tayo sa battlefield, tapos mark of glory, ito yung reward. Kahit beginner, may reward siya 100. So, ikakrap mo to, ipa-plus 5 mo, para makakuha ka ng uncommon. Yan, pwede mo plus 5 to, tapos ikrap mo to, yan, para makagawa ka ng uncommon na headpiece. Ganun din mangyayari, plus 5 nito, mas pili ka nito, makakuha ka naman ng rare. So, dire-diretso yun guys. Ang ganda kasi nito dahil ito ay may XP gain boost dahil nga palpak yung pagkaka-encode siguro nung nung matching nila instead na per clan naging per region, yung top notcher lang, di ba? So yun yung priority kasi dito guys eh. Okay, so abangan na lang natin siguro ito sa Tuesday kung ayusin nila yan. Baka bukas ayusin nila bigla, no? Pero based dun sa kanilang site sa September 2 pa yan. Okay, so okay na tayo dyan sa headpiece. Diretso na tayo sa mga hindi pa napapatch dito kay Nycros. So sabi ko nga sa inyo, pwede nyo hindi hoard or pwede kayong mag-hoard. Una-una dyan, syempre guys, itong tinatawag na alchemy na dikit-dikit. So ayan ang picture guys. So napaka-solid yan. Dapat pinatch na yan kaso hindi pa siya lumalabas. Okay. Marami ng patch na nangyari pero hindi pa lumalabas. Ayun nga pala guys, regarding nga muna pala dun sa kanilang crow letter, no? So, yung pangalawa nila sa crow letter is yung gear blessing. So, yung gear blessing, pwede nyo check yan sa core July 14, 2024. No? Nirelease nila yung gear blessing. Ano ba yung gear blessing, Kuya Bugs? Pahapyaw lang. Epic set yan guys. Kasi tingin ko possible na tumaas yung mga tier plus 7. Yung mga tier 1 kahit tier 2 na plus 7. Kasi dyan mo ilalagay yung mga set effect. Kung gumagana sa tier 1. Hindi ko din kasi alam eh. Dahil hindi naman ako nakakapaglaro sa core. Possible sa tier 2 lang. Pwede applicable. So may set yon. Yung blessing is napupulot lang naman sa card deal. So walang tataas doon kundi yung mga tier na epic. So kung sa inyo, kung may tier 2 ka dyan, bili-bili ka na rin ng plus 7. So ako bumili na ako pero hindi pa ako sure kung tataas yan. Eh nagagamit ko naman eh. So kung dito mas benta ko na lang ulit kapag magti-tier 2 set na ako. So sobrang solid yan gear blessing. Possible September katapusan yan mga bossing. Ito na, yung pangatlo yung new class orb. So tansya ko dito October. Kasi magkakasunod lang yan eh. August, Battlefield, Gear Blessing, September, Orb is October. Tapos yung new guild dungeon is November, 'di ba? Bago magpasko. So kapag may bagong class sa October, kung katapusan 'yan mga boss, kasi same sa core, October 31, nagkaroon ng bagong class, nagkaroon sila ng boosting server, yung inaabangan nyo. So sana magkaroon ng boosting server. Syempre gagawa tayo doon ng bagong account kasi Rebium farming eh, 'di ba? So 'yan. So nakaka-excite 'yan ang boosting server. Sana kahit sa October okay lang. Medyo mabilis naman ng isang buwan eh. September mabilis lumipas yan mga bossing. Okay? So dako na tayo dun sa mga possible na i-patch note ngayong Tuesday or sa mga susunod pa na Martes, no? So nauna ko na ngayon yung regarding doon sa alchemy na dikit-dikit. Yan, ayun yung picture. Pangalawa, yung regarding sa magic infusion. So, ito na yon. Yung magic infusion na sinasabi ko guys, yung kailangan mo i-hoard dyan is yung moonstone and reagent. Hindi ko naman na ipapakita guys para hindi malaman ni NC, no? So, yan. Possible lang guys ha. So, kung nasa sa inyo na ako, mag-hoard kayo ng moonstone or reagent. Maganda yan guys. Maganda yung stats na bigay nun. Dire-diretso na yun eh. Kung ano yung materials nung una, yun na yung pang katapusan. So, mas maganda kung mag-hoard ka na habang mura pa. Maganda sa main kasi nagagamit mo naman eh. 'Di ba? Yung moonstone, yung reagent, pampalakas. Dito pag nagpapa-level ako,
naka-auto ko ng ano, ayan, ganito. So, binapap ko rin sa sarili. So, kailangan ko talaga din ng reagent at moonstone pang enhancement art, pang refinement. Okay? So, yung pangatlo, syempre yung inherit. Inherit ng pet. So, huwag kayo masyadong mag-revert ng pet kasi pwede mo yung inherit o isalin yung mga stats. Kaya hindi na ako nagre-revert eh. Kahit sabihin nating mahal, yung ang pang-inherit kasi doon yung ano eh, pang gawa ng materials is yung remnant. Pero yung remnant kasi guys, kung desidido ka talagang gumanda yung stats ng pet mo, gagastusin mo, di ba? F2P ka man or hindi. Yan, kaya tayo nag-iipon ng pet na maganda yung, meron mo yung mga max stats kung tawagin. So, hindi ko yan tinutunaw, no? Pwede mo kasing mag-set ka ng PvP set, pwedeng ano, yung yan, full skill ACC, pwedeng depth 7. So, magtabi-tabi ka na yan. Kasi pwede mo yung isalin, halimbawa sa pinakamagandang pet mo dito. So, pwede mo na isalin yan. Ito, maganda kasi ito, may AC7. So, kung makakuha ka ng AC14, pwede mong palitan yun nandito. Okay, so, siguro ganun yun mga boss. Yung pipili ka doon, 3 ata yun eh. Okay? So, after nyan mga boss, yung regarding sa pet, dyan na ilalabas yung buff sa Twin Sword. Ito yung good news para sa atin, no? Pinaganda kasi merong AOE ng isang Twin Sword. Lalo yung Disarm Ravage. Yan, kung babasahin nyo dyan, nakalagay dyan, Disarm, yan, no? Damage to single target, damage to target within the area of effect na. Diba? Target double damage from 7 to 10. Okay? Sobrang solid niyan mga boss. Tapos yung iba, yung amplification pala, maganda na rin kasi nakalagay na doon na every 20 attacks, yan, when hitting 20 times, weapon damage plus 30, tsaka lifesteal increase rate by 15% for 15 seconds. So, yun, napaka-goods na yan. Since wala ako niyan, amplification, kukunin ko na yan soon. Okay, dahil wala pa ako niyan. Kasi hindi kita kasi yung ano, no? Yung regarding sa description, nakalagay lang, increase double damage. Yan, no? Nakarate increase its dual damage rate. So, di mo alam kung malakas ba bigay or mahina. Eh ngayon, dahil meron ng description na yan, every 20 times, magkakaroon ka ng weapon damage plus 30 at lifesteal. Maganda yan kung nakamitik ka. Kaya yung mga Twin Sword dyan, abangan nyo yan. So, yung pan-trigger, kapag nilabas yung sapet na inherit, doon na yung sign na ilalabas na yung bagong buff sa skill ng Twin Sword. So, marami pa yan guys. Yun lang nakita kong napaka-solid. So, maraming buff na skill dito sa Twin Sword. Ilalagay ko yung link sa baba. Kayo na lang magbasa guys. Sobrang dami nun. So, medyo matatagalan pa yon. So, siguro mga 1 buwan, 2 buwan. Di ko sure guys. Kasi malay mo, ilabas agad. Diba? Sobrang solid nun. Okay, so yun lamang guys. Keep grinding. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang tips. Hanggang sa muli. Paalam.